Ayan, great morning mga kabakyard. So, magandang umaga. So, palagi nyo nang naririnig sa akin yung great morning. No? So, kahit hapon, tanghali, lagi nyo lang naririnig sa akin yung great morning. Kasi ang araw, bawat pagising mo sa isang araw ay napaka-bless yan. Kaya, great morning yung tawag natin. No? So, ngayon mga kabakyard, yung topic natin for today ay sa nagtanong lang ulit. So, disclaimer sa lahat ng mga followers ko, hindi po tayo ah, doktor ng mga hayop, kundi tayo ay negosyante at nakapokus tayo sa poultry supply o agri-vet supply mga kabakyard. No? So ngayon mga kabakyard, siyempre, ang tanong ng ating kaibigan ay kung pwede daw po bang pagsabayin yung Amtil 500 saka Doxilac. Ayan. So karamihan kasi mga magmamanok ngayon ay sinisipon yung kanilang mga alaga dahil sa panahon. So, ang panahon kasi natin ngayon ay unti-unti nang nagbabago. So, papasok na po yung rainy season. So, dyan nagsisimula ang manibago ang katawan ng ating mga alaga. So, kaya number one dyan, dapat yung mga alaga nyo napaka-healthy, mataas ang immune system, at masigla. So, hindi basta-basta tatamaan ng sipon. Pero pagka ang manok nyo ay kulang sa pagkain, nangyayari dyan, napapabayaan sa talian, hindi nyo nililipat-lipat, kailangan nililipat-lipat nyo rin yung mga malaga nyo para hindi sila ma-stress doon sa kanilang lugar, no? Kasi pagka nasanay na sila sa lugar nila, minsan na-stress na rin sila yan. Gusto rin nilang malipat sa ibang lugar o sa bahay ninyo, ilipat nyo lang, kumbaga nasa harapan, lipat nyo rin sa likod. Ganon. So, bago-baguhin nyo kung saan sa nakatali para maiwasan natin stress doon sa ating mga alaga. Kaya napakabenta dito yung Amtil 500 sa Doxilac kasi yan po yung karamihan ginagamit nila sa paggagamot ng mga sipon at halak. So, doon na tayo sa katanungan kung pwede mo bang pagsabayin. So, kung sa akin lang mga kabakyard, sa aking sistema, sa aking ginagawa, pwedeng pagsabayin. Pero mga kabakyard, kalahati lang ng Amtil 500 at kalahati lang ng Doxilac. So, ako ang may advice ko sa inyo, pagka ganun, hati-hatiin nyo bago nyo ibigay para hindi po siya overdose. Ano? So, maiwasan nyo yung ma-overdose. Wag pong buo ang ibibigay nyo dyan, no? Kasi baka ma-overdose mga alaga nyo, magkaroon ng diferensya. So, magiging abnormal yung mga alaga. So, hindi magiging maganda pagka nasobrahan po talaga ng antibiotic. So, kung ako, mag-advise ko sa inyo is, mas maganda kung sa umaga, ang ibibigay nyo ay Amtil. At sa hapon naman ay Doxilac. Mas mainam pa. So, wag niyo nang pagsabayin kasi pag pinutol niyo yung gamot, may tendency na madudurog siya. So, marami lang matatapon. So, sayang. So, ako ang ginagawa ko sa sistema ko pagka na-immune na yung mga alaga nyo. Yung minsan may mga customer tayo na sinasabi nila na hindi naman na yata tumatalab yung Amtil sa manok ko. So, peke na yata yung benta mo. So ito ang conclusion ko dyan mga kabakyard. Yung manok kasi natin, dahil isa lang yung pinapainom natin gamot, nai-immune po yan. Hindi na po yan tumatalab sa mga bakterya sa kanya dahil ang bakterya po nag-i-improve po yan. So kailangan paiba-iba po yung brand na gagamitin natin. Kung mayroon tayong mga brand pa dito na excuse me, may mga ano pa tayo dito yung Premoxil, yan, Trisolac. So may mga powder din tayo. So, mas maganda pa iba-iba. Umaga, pag ako kasi naggagamot ng manok na may sipon, 2 times a day ako nagbibigay ng antibiotic. So, isa sa umaga, pagkatapos nilang kumain, tapos hindi na natin masyadong pinapainom yan. Tatlo lang hanggang 4 na dip sa tubig, tapos tatanggalin na natin yun. Tapos sa hapon, after niyang kumain, huwag masyadong busog mga kabakyard kasi para hindi maiwasan natin yung hindi matunawan yung manok natin pag may sakit, no? Basta pag may sakit ang manok nyo mga kabakyard, huwag nyo masyadong busugin, no? Kasi mahina ang kanyang panunaw. So hindi po umaandar yung kanyang sistema ng 100% kasi may nararamdaman. So mas maganda kaunti lang pakain, tapos hangga't maaari mga kabakyard, yung kanilang tubig na pinapainom natin ay may vitamins din or may electrolytes. Kasi kahit konti lang po ang ipapakain ninyo sa inyong mga alaga basta may electrolytes, ayan yung nagsisilbing lakas nila mga kabakyard. So mahalaga na kahit dextrose powder pagka may sakit. So yun yung lagi natin tatandaan kasi kakaunti lang naman yung napakain natin. May sakit sila tapos
wala pa silang vitamins o supplement na binibigay, talagang babagsak. So yun lang mga kabakyard, at napa-vlog tayo for today dahil alam ko na nag-aantay na naman kayo ng mga usapan tungkol sa pagmamanok. So hindi lahat ng nagmamanok ay sugarol. May mga nagmamanok na nasa tamang landas katulad natin. So alam nyo na kung anong ibig sabihin nun mga kabakyard. So hanggang dito na lang mga kabakyard, and mabuhay. Long live mga kabrad.